help you create meaningful moments with each other and your kids? Naku, syempre alam naman nating mahalaga ang internet. So dito, walang patayan to ng internet. Especially yung bonding talaga namin is panonood talaga. Yan talaga isa sa mga hilig namin. So kapag ang internet maganda at walang interruption, mas maganda ang bonding. Yeah, reliability tsaka speed din talaga yung pangangailangan natin parating ngayon. Lalo na sa akin sa trabaho ko. Most of the time out of town for Amazing Earth and inside the studio. So kapag malayo ako sa kanila, gusto ko parati silang nakikita, FaceTime, syempre ayaw nating interrupt yung pag alam niyo naman yung mga kapag video messages, di ba, na-i-interrupt parati kapag hindi maganda ang state. So yun, gusto ko nakikita ko yung mga anak ko, tsaka syempre aking misis. Kapag nagre-report. I'd also like to know, anong pagkakaiba ng Pasko ng kabataan ninyo sa Pasko ni Zia at Sixto? Naku, yung Pasko ng kabataan ko, madalas kami lang ng lola ko ang magkasama. Pero ngayon, na may pamilya ako, mas lumaki yung mga taong kasama ko kapag pinagdiriwang ko yung Pasko. Family nila Dong, family ko, at yung mga anak ko. So, mas masaya ngayon. How about you, Dong? So yun naman, parang yung dating hindi nila na-experience, yung tradisyon naman namin, yun yung kinukontinue namin, wala kami binabago. So ngayon, pinapa-experience namin, especially kay Marian ngayon, as part of the family. So kami na ngayon, it's our turn to make our kids experience that and create our own tradition. Para kumbaga, hindi lang din yung mga natutunan dati, pati yung sa kanyang experience in the past. Ngayon, we're creating and making our own Christmas tradition. Thank you. Dong, yan, congrats ha. First year with Dito, di ba? As in, how does it feel? Kamusta yung first year niyo with as endorsers ni Dito? Grabe yung energy ng team. Nafi-feel namin yung enthusiasm, yung kanilang yung passion, dedication na lahat kasi sobrang sobrang high morale, high spirits. Parang sinasabayan din nila yung energy ng mga subscribers. Kasi grabe yung growth ng brand. And especially in the past 5 years, ang klase, hyper growth talaga. So parang yun din yung energy na nafe-feel namin. That's why pumasok kami. Ang saya ng pakiramdam, lalo na makakontribute kami sa kanila, sa brand. And excited din kami sa mga susunod na mangyayari. Siguro sa mga new products and kung ano pa po pwedeng mapuntahan ng promotion na kailangan from us. Tsaka siguro kaya din sila ganun ka-successful. Grabe kasi yung pagbibigay halaga nila dun sa mga nagsasubscribe sa kanila. Kumbaga ginagawa nila ito para i-extend sa mga tao na may mga pangangailangan talaga na hindi sila mahirapang magkaroon ng internet. How does it feel you as a couple, as one of the most trusted brand endorsers in showbiz? We're grateful for the trust. That's something that we really take seriously. Dahil hindi, alam mo yung trust, hindi naman yan nagiging overnight. Di ba parang dahil yan sa marami mga pangyayari leading up to that. So we value it and we will take care of it. Kaya para sa amin mahalaga talaga yun. That's why we treat every partner like parang talagang may magandang relationship kami na alam mo yun, hindi siya transactional but we really value the relationship with each other. We support each other lalo na kapag may mga ganitong panahon, Christmas season, Christmas party, of course, our time to also give thanks and mingle with the people we work with. As ambassadors, how does it feel to represent a brand that keeps on pushing the standards in terms of connectivity? Nakakatuwa kasi yun yung palagi namin pinag-uusapan ito. Parang kami bilang mga artista na nandito, gusto namin maging ehemplo nila na para makatulong din sa iba. Kasi doon nagiging makabuluhan yung pag-i-endorse mo eh. Kapag hindi lang yung sarili mo as kami, yung tinutulungan nila. Pero dahil sa mga taong gusto pa nilang tulungan. So mas nakakataba ng puso, kaya nga ang title nila Dito sa Puso. Kumbaga, number 1 sila sa puso ng Dito para ibigay yung mga pangangailangan nila. Same. Yeah, same. Kay Zia, di ba? Yung sa Olivia Rodrigo. Ano yung kwento nung behind that Olivia Rodrigo? Yung kanyang yung box, gift? yes. Oh, kasi nag-email yung manager niya na nakita daw niya yung post ko sa Facebook. So parang nakita nila parang, sabi ko, sakto, sabi ko birthday ng anak ko, sabi niya, really,
parang we'll send you a gift for Zia from Olivia. Parang sabi ko, ito ba ito? Parang ako yung, para sa anak ko. So yun, binigay namin nung birthday niya. So grabe, sobrang priceless nung reaction niya. Talagang fan na fan talaga siya ni Olivia. Yun si Olivia rin ba yung naging inspiration but into singing na siya? And how does it feel? Actually, bata pa rin si Zia talaga. Mahilig na talaga silang kumanta ng daddy niya. Alam mo, way back, nagigitara silang dalawa nito. So, silang ni daddy niya ang talagang mahilig kumanta. Ako, syuwari wap lang. So ngayon mukhang tutuloy-tuloy ba yan sa pagiging recording? Tingnan natin. Basta ang sa amin kasi ni Dong, kung saan siya masaya, kung ano yung pangarap niya, susuportahan natin siya. And patapos na yung taon, ano yung masasabi niyong personal highlights ng buhay niyo as individuals muna? Marian? As individual, naku, lubos-lubos na pasasalamat sa lahat ng mga taong nagmamahal at sumusuporta kasi ang daming nangyari din itong taon na to sa akin na hindi ko ine-expect. Especially yung balota, ang dami. Tama. Ang dami talaga. Sobrang na-overwhelmed din ako sa lahat ng mga blessings na ibinigay talaga sa akin ni Lord. At the same time, itong taon na to, hindi pa natatapos. Pero syempre nililook forward ko ang ika-10 taon namin ng asawa ko bilang mag-asawa. And then yung mga bata sa mga ginagawa nila sa mga kanilang mga achievements nila. So, ang daming highlights na talagang ipagpapasalamat namin at walang hanggang namin ipagpapasalamat sa taas at sa mga taong nandyan para sa amin. Ako sobrang happy ako sa kanya kasi itong taon na to, grabe yung mga naging biyaya sa kanya, especially sa kanyang career. Sa balota, di ba, yung sa Cinemalaya experience niya. So para, I'm sure, nakatatak forever yan dun sa kanya. At siyempre sa amin na rin. Ako naman, medyo kabaliktaran kasi last year ako naging sobrang busy. Sabi ko, itong taon, gusto ko magkaroon ng mas maraming oras for family, especially sa kids. So yun yung nabigay ko. Para sa akin yun yung pinaka-highlight ko. Marami akong oras na nailaan sa kanila sa taon na ito. And nabanggit na nga kanina niyan yung 10th anniversary nyo. Siguro yun naman talaga ang personal highlight this year as a couple naman. As a couple, yes. Ano ang mga preparations? Ano ang ine-expect ng fans, syempre? Oh, nothing, nothing grand. Simpleng pagtitipon kami lang, siguro with family and some friends. Sabi nga namin, ang mahalaga, hindi naman kailangan mag-renewal ng vows kasi naalala pa naman namin. Naalala ko pa rin. Pero kidding aside, pero talagang ang goal talaga namin is to make the children see, di ba, kung ano yung importance ng milestone na to for us, na 10 years na kami. Gusto namin ma-realize nila na dito nag-umpisa ang lahat 10 years ago. Kaya kayo nandito. Oo, kaya kayo nandito. So maybe baka sa youngest medyo mahirap paintindihin yung konsepto. Pero sabi nga namin sa isa't isa na the greatest way of showing, the true importance of marriage is show it every day, di ba? Dun sa bahay, kung paano kami sa isa't isa. Kailangan pinapakita namin more than just a grand celebration. Grand celebration, di ba? Parang gano'n. And last for me, ano naman, as a family with Sixto and Zia in the picture, ang personal highlight or most memorable moment nyo in 2024? Naku, sobrang saya namin kapag nagkakabanding kami na wala siyang work, wala akong work, wala kaming anything, magkakasama kaming apat. Kahit saan man kami dalhin, basta magkakasama kaming apat. Grabe yung memories talaga. Actually, yung talaga yung maibibigay mo sa kids eh. Yung kapag alam nilang nandyan kayo at meron kayong binubuong memorya na matatandaan nila hanggang paglaki. So, para sa akin siguro yun. And syempre, look forward din namin. Sana makabakasyon kami this year bago matapos yung taon. Last for me, Adele, considering your stature in showbiz, paano nyo ini-ensure that you solidify your career in showbiz moving forward, and what can we expect from you next year? Siyempre, as actors, and especially in acting, kahit anong industry naman, nothing is really permanent. Nothing is permanent. Pero one thing that we should really hold on to is always our desire to improve ourselves, always. In terms of yung craft, gusto talaga namin na sa bawat gagawin namin, maging mas improved version ba yung ibibigay namin. Kasi as artists, siyempre gusto mo nag-evolve ka rin parate, gusto mo bago rin yung ibinibigay mo, bago rin yung
pakiramdam din mo, pakiramdam mo rin sa sarili mo. So, yun parating gusto namin, hinahanap namin yung something that will excite us all the time as artists. Yan yung palaging tinuturo sa akin ni Dong. Sa bawat gagawin kong proyekto, kailangan may bago siyang makita. So, kumbaga, china-challenge niya ako sa lahat ng gagawin ko. Parang yun yung sinasabi natin, yung hindi mo mawala yung desire mo sa isang bagay na gumawa at i-improve yung sarili mo. Is it something na we can look forward this 2025? Meron na ba na something nakakaiba ninyo? Nanay lang ako this chart. Nanay lang muna ako. We'll see. Secret. Thank you.